Eto pong video na 'to nakuha ko kay Congressman Mike Defensor 'no, at gusto kong bigyan natin ng, komentaryo yung nangyari dito sa NBI. Naku, may balita ako, Oh, etong NBI mamaya, subaybay kayo pag-uusapan natin. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power. Teka muna, sinasabi niya na sinabihan sila ng ombudsman na mag-imbestiga. Pero kahit naman meron din silang karapatang mag-imbestiga dito sa 18 Marines. Yan yung sinasabi natin, 'di ba? Bakit ipinasa-pasa pa? Iimbestigahan din naman pala ng ombudsman. Anong tawag diyan? Nang-aasar kayo. Anong tawag diyan? Nanghaharas kayo. Anong tawag diyan? 'Di ba? Nambubutas lang kayo. To investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. So, this can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to Okay, sige po. You tell me. So ito, it will go beyond the Marines. Huwag niyong isipin na iniimbestigahan yung Marines. So ang tanong ni Topacio, ano iniimbestigahan niyo? Because you're being overbroad. Hindi ganyan. So, ganito na lang, sir. So, we have prepared individual interview rules for We the do not interviews. consent. We already made it clear. No, We but do not you, consent. you may accompany your client. Never. So ito, yun na nga, gustong pagsabungin, 'di ba? Interview nila is alam na natin yung style na yan Oo, 'di ba? Kailangan may abogado sila. Sabi, hindi pwede niyo naman silang samahan. 'Di ba? Ba't kahit iwahiwalay? Alam mo ang punto rito? Alam ko ito sasabihin ng dilawan dito Bakit kung wala silang tinatago, bakit paghihiwa-hiwalayin ang investigasyon? 'Di ba? So, ibig sabihin may tinatago kayo kaya gusto niyo sama-sama. Ganyan yung mga sasabihin sigurado ng mga political analyst, yun naman pala mga propagandist lang ng mga dilawan na wala naman silang kundi kain suka lang. Mga dilawan ang mahilig sa ganyan To the rescue sila kay Bongbong Marcos itong dilawan. No? So, pagsasabungin yan, tapos gigipitin, hindi natin alam pagdating sa kwarto, baka lalagyan, tatakutin, sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin, kung kasama yung abogado, bakit paghihiwa-hiwalayin? 'Di ba? Ang punto rito kasi bakit sila iniimbestigahan ninyo? Wala silang krimen na gawa. Halimbawa ako, sasabihin ko, may nakita akong patayan. 'Di ba? Bakit ako ang iimbestigahan? Dapat ang iimbestigahan mo yung nakita ko. Hindi kung awol ako sa trabaho, hindi kung Marines ako, hindi kung Air Force ako, hindi kung vlogger ako, kung vlogger ako. Saan ba ako? Nasa SMNI ba ako? Nasa Net25 ba ako? Nasa ABS-CBN? Hindi ganun dapat. So, we do not consent. We want to make that clear. We do not consent. Hindi pwede. Baka hindi mo naiintindihan. Sabihin ko na hindi pwede. Which part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Yun, di ba? Hindi nyo karapatang kaming interviewin. Di ba? Wala sa batas yun. So, if that's the case, sir, then If you just want, have you it can on issue us record. other subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited. It does not amount to a roving commission. We know that Huwag na tayo magpulahan panyero naman. Ang bihira naman tayo Ano bang Alam mo yan, abogado ka Alam mo, eto yan May ikukwento ko sa inyo. Hindi ko nasasabihin kung sino nagkwento. Again, from a reliable person. Huwag natin masyadong... Ako, minsan nadi-disappoint ako sa NBI.
parang kasi nadidinig ko na ang NBI daw hindi National Bureau of Investigation, kung hindi National Butas Investigation. Nambubutas lang kasi. Pero alam nyo, ang dinig ko marami sa NBI gusto yung ginagawa ng Marines. Nadinig ko lang yun. Hindi ko sasabihin kung sino nagsabi. Malay mo yung kapitbahay ko. Malay mo yung nag-aalaga ng aso sa kapitbahay. Basta reliable. Mataas daw, 90%. 90-95%. Gusto yung sinasabi. Alam din kasi nila yung kalokohan sa loob. Kaya lang, napag-utusan eh. Kita nyo si Sir Jack, pinatawag ng NBI. Hindi naman tinuluyan, di ba? Yan yung sinasabi ko eh. Alam naman kasi tama yung ginagawa. Pero syempre, meron pa rin 5%, 10%. Meron pa rin damonyo sa loob. No? Lalo na yung mga bagong pasok na hindi naman talaga taga-NBI, ipinasok lang galing sa labas. Naku, yan ang magugulo. Oh. Pinasok lang para magkakakahol, parang si Claire. Oh. Kung may Auntie Claire, may Uncle Claire. Ay, sino yung Uncle Claire? Lagay nyo sa comment section. Diba? May gano'n. So, wag natin husgahan ng NBI. Malaki ang tiwala ko sa NBI. Maayos to na tao. Kaya lang, ito nga nangyayari. Itong gobyerno talaga natin, abusado. Kung gusto nyo sa kliyente ko, identity, hindi nyo kilala. I mean, not to be condescending, but hindi nyo kilala. Oh, Ganito, sir. We can answer those questions in the right forum. We have an interview room where you may we be do not. present. No, we're not. Kasi you want We answers are not to your going- questions. Ang kulit mo, sir! Hindi nga sila nagko-consent sa interview na one-on-one. Ang punto kasi nila ito. Kailangan lang nilang malaman yung identity nitong Marines. Alam mo nung na-interview namin ng Marines, pati ID number nila sinabi. Hindi ko alam kung ID number yun o number nila sa batch o number ng kanilang pagiging Marines. Kung kailan sila pumasok, kung kailan sila umalis, kung kailan sila kay Saldico, at kung kailan sila umalis kay Saldico. Ganun kadetalyado. And I'm sure kung naibigay sa amin yun, naibigay sa inyo. Anong kailangan nyo pang identity? Anong favorite color nila? Anong type nilang babae? Mahilig ba sila kay Pinky? Ganon. Hindi, ano pa bang kailangan yung identity sa kanila? Di ba? Ang bobobo nyo naman. Or ginagawa nyo kaming bobo. Interviewed. We are not Sorry. going to be interviewed. Yes. President Mundo, you said you have plenary powers as the National Bureau of Investigation. Can you imagine, you're going through budget deliberations in Congress. You're spending resources of the government investigating a non-crime. Yun. Mismo. Inuubos nyo, ginagamit ninyo ang pera ng gobyerno para imbestigahan ang hindi krimen. Diba? Yun eh. Hindi naman krimen to eh. Yung sinabi naman ng Marines, hindi naman krimen. Wala silang nagawang krimen. Walang krimen dito. I knew you were used during the Napoles investigation. May krimen doon. May Iba yun. Iba yung Napoles. May krimen din. No. scam. You were used in the PhilHealth scam. May scam doon. Hello, Risa. Hello, Risa. May scam doon. Pero dito, walang krimen nagawa itong Marines. But ngayon, in plenary powers, na expanding you to investigate these people. Sir, excuse me. These people, as you say, they're witnesses. They're allegations of crime here. Remember, the 18 Marines. Yeah, you want to establish first their identity. So you establish their identity. Now, if you want to investigate the affidavit, you investigate the substance. Pero for you to say na yung deputization nyo can go beyond the ombudsman,
Again, I'll repeat. You will go through budget deliberations. And you are already saying that the NBI is doing this. Spending of the resources of government, investigating a non-crime. Yan ang nakakalungkot, di ba? NBI, gagawin nyo yan. Again, naniniwala ako, hindi yung buong NBI gusto yan nangyayari. Kaya lang dahil sa mga demonyong sa loob, nasisira yung buong ahensya ng NBI. I'm just warning the NBI. Wala naman antay dito. I understand you. Yes, sige. Sir, just to be clear, Attorney Mark Santiago. yes, sir, Attorney Mark Santiago said we respect all your sentiments at hindi kami maglalagpas dun sa aming mandate. Ito po is yung background investigation Okay. at saka credibility verification. Yun lang po. Tapos yung credibility, yes sir, let me finish na sir. Let me finish na sir. No. Sinabi mo hindi kayo lalampas, lumalampas ka na ngayon eh. No sir, I'm explaining. I'm not, let's not be overly dramatic sir. Simple lang. You may give, if you want, i-discuss po natin lahat. Teka muna, maputol ko lang. Si Mike Defensor po, kita nyo medyo galit na siya. No? And ang dami ko pong na-interview, nakasama na mga politician. Kung hindi man politician, dating opisyal. Ito with all honesty, hindi ko binubuhat si Mike Defensor. Isa po siya sa mga nakilala kong humble person. Hindi siya parang si Mike Defensor kung umasta. Parang yung kapitbahay lang namin dyan. No. Walang yabang sa katawan. Walang arrogance. Totoo po yan. Hindi ko siya binubuhat. Pag may mali naman, sasabihin ko sa inyo eh. Sasabihin ko lang po na credibility verification. Kasama po doon yung statements nyo kung credible ba o hindi. Yun lang po sir. Yun lang po. Sana maintindihan nyo. Yung statements nyo kung consistent ba with evidence, consistent ba with yung logic. Lahat po yun kasi bago po mag-imbestiga yung ombudsman. Yun po yung gagawin natin. Hindi po kami mag-iimbestiga ng iba pa. Nasama lang po yung mga iba kasi base sa statements nyo, meron pong circumstances na kailangan imbestigahan para malaman yung credibility, sir. Yun lang po. So other than that, if you will refuse, of course you can refuse, sir. We're just here to inform you na yun po yung proceedings na mangyayari. Okay. Yung credibility po na sinasabi nyo, so you beyond the identity, you also want to establish the credibility of the 18. Yon. Okay. Ang issue ngayon sa kanila, yung credibility nitong mga Marines. Bukod sa kanina, ang issue nila, gusto nila ma-establish yung identity ng mga Marines. Ngayon, lumalabas na yung totoo, gusto nilang makita yung credibility nitong mga Marines. Bakit yung Marines, credibility ng Marines ang iimbestigahan nyo? Ano ba naman? Mga abogado kayo dyan. Hindi naman tayo abogado at nagmamalaki. Pero, yun din naman ang konteksto nila Topacio at Baligod, tsaka si Defensor. Bakit yung credibility nila iimbestigahan ninyo yung credibility ng maleta? You are investigating a non-crime, a non-criminal. As stated in the deputization, sir. You're welcome to read it. You're welcome to read it. Ito, sir. Credibility verification of the 18 individuals. Yun po who executed the joint activity. Kasi sir, you filed the complaint to the ombudsman. The ombudsman deputized us to conduct background
and credibility verification for their proceedings. But now, I'm I just want to know. That will be revealed po. Execute the affidavit as part of the affidavit. I was just wondering why she's saying Sige po, ma'am. definitely there's a basis for that. There is basis, it will be revealed later po, no? As right now, as you can see, there's Yung babae ata, kung hindi ako nagkakamali, napakilala sa akin, ito po ata ay anak ni Kong Mike, no? Pero fast forward natin dito sa bakbakan. Ito tinatanong na, hindi nyo ba alam yung identity ng subject? Yan, tanong ni Atty. Topacio. We definitely know Oh, the identity. what is the purpose of the ID? No, hindi. Yan ang napag-usapan yun ni Atty. Baligod. Oo, ikaw, sabi ko, Atty. Raimundo, meron ba kayong duda that this person in front of you is Secretary Mike Defensor? wala po, wala Oh, po. eh, yun Already naman pala eh. established that. Oh, eh, Ang sabi ni Topacio, parang, duda pa ba kayo na itong nasa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Kasi bakit yung identity, gusto nyo kunin nyo, hindi nyo ba alam? Yan si Mike Defensor. Yung bang ganon, anong identity bang inaalam, yung gusto nyo hanapin? tapos. So, can we leave now? Yes, sir. Oh, thank you. Thank you, sir. But sir, Thank let you me for just coming, make sir. it clear. Oh, can we leave now? Thank you. Oh, pahabol pa to si Sir, papahabol pa. Oh, sige. Oh, sige, gusto mo magpahabol. Oh, anong issue mo, attorney, Sir? No, I just want to respond to the allegation earlier that we're investigating a non-crime. That's not true po. As you can see in the joint affidavit of the Oh, so tinatanggi niya na, Sir, hindi kami hindi totoo yung sinasabi niyo na nag-iimbestiga kami ng non-crime. quote-unquote 18 Marines, may allegations po of graft and corrupt practices, bribery, and other crimes. So, hindi po non-crime ito. May crime po tayo na-investigahan. Okay, sagutin mo ako ngayon. Sagutin mo ako ngayon. Ipapatawag mo ba yung mga binanggit nila? O Yeah. hindi? O hindi? Oh, ang gandang tanong. Tell me now, para tapos tayo. sir, So alam natin kung non-crime o crime ito. Tell me, yes or no? Sandali lang. Patatawagin mo ba yung mga binanggit nila? You tell me now. Let me speak. Hmm. So, we will have this Yes or interview no? now. Yes or no? No, Yes or no? This is not a court. You can't do that, sir, ha? Oh, so hindi nyo patatawag. Hindi Let kasi me finish. sinabi niya Let me non-crime. finish, sir. Sinabi Oh, yan. Ito na issue. Ito na issue. Bakit sila nag-aaway? Kasi palis na, thank you, you can leave now. Tapos sumirit siya, itong mataba, itong attorney, na si Sir, na sabi niya, hindi totoo yung sinasabi yung nag-iimbestiga kami ng non-crime. Sabi niya, okay. Sabi ni Topacio, ipapatawag mo ba yung involved na nabigyan ng maleta? Ang daming sinasabi. Si Topacio, hindi, yes or no. Ayaw pumayag, hindi, ang dami. Ano, you cannot do that. Alam mo kung bakit? Sinasabi ni Atty. Topacio kung ipapatawag. Kasi, yung binanggit nitong 18 Marines na nabigyan ng maleta, yun ang crime. So bakit gusto mong imbestigahan, isa-isa pa, yung Marines. Pero yung nabigyan ng maleta, hindi mo ipapatawag. Tapos you are telling us, you are telling me, sabi parang kay Topacio, na itinatanggi nyo nag-iimbestiga kayo ng non-crime. That is illegal. Hindi ka pwede mag-imbestiga. Ano ka, syota? Daig mo pa, syota, mag-imbestiga. Unless ang iimbestigahan mo krimen. May karapatan kayo. Sir, halimbawa, imbestigahan kita. Anong sasabihin mo anong karapatan mo? Syota ba kita? Pala desisyon ka, Kotsoli ha. Sino ka sa buhay ko? Same thing dito. Hindi krimen. Walang krimen ginawa yung Marines. Tapos tatanggi mo. Ayaw mong patawag yung nabigyan. Yun ang krimen. Tapos itatanggi mo, hindi kayo nag-iimbestiga ng non-crime. Bawal po yun. Tatandaan nyo ha. Huwag kayo mag-iimbestiga ng walang krimen. Unless yota ka. Okay? niya non-crime, sinabi mo, hindi non-crime. So, if you're investigating a crime, ang tinuturo ng mga 18 ay
maaring, hindi ko sinasabing guilty, maaring gumawa ng krimen, ipatatawag mo ba? Yan. Just tell me, then dumaldal ka na ng dumaldal hanggang gusto mo. O yun nga, o, di ba? Ang simple. Ay, nabulungan ka tuloy. Nako, mali ka dyan. Di ba? Diba? Sagutin mo muna, yes or no. Then, bahala ka na dumaldal. Maghapon ka dyan. Sagutin mo lang ako, oo hindi. Are you about done, sir? Oh. Okay. Okay. Alright, so we will have an investigation. If the evidence points to them, if there's sufficient evidence, then we will do so. Ipapatawag din po namin sila. No, So, Tony may Mundo. proseso po, may proseso. So, kung may enough evidence, papatawag nito si Tambaluslos, si Boying, si Sandro, si De Lima. Pag may evidence, enough evidence. O, sige nga, sabihin nyo. Lagay nyo sa comment section, papatawag ba? Ako, hindi ako. Pustahan tayo. Hindi papatawag. Oh. I was the one who mentioned that. If you want to establish the identities of the Marines, including myself and my wife, Attorney Levy already stated the IDs were given downstairs and you can verify and the serial numbers are within. So, what I'm saying is, if the identities is the one that you want to establish, then that's it. That's why I'm saying it's a non-crime. Now, if it's a crime investigation, then you should call on those they pointed to. Kasi establish yun ang identity eh. Yun lang ang gusto nyo establish eh. So, yan o. Tapos na dyan eh. Pati asawa ni... Ganyan na po sila eh. Kaya mahirap kalaban tong gobyerno ko. O hindi, asawa mo dadalihin. Or anak. Nandadamay sila. Eh, di ba ginawa kay Marcoleta yan? So once you have established their identities, yung tinuro nila, patawag nyo rin. Now it becomes a crime. Sir, But if kung sila lang imbestigahan ninyo, then it's a biased, crime investigation of the people complaining. sir, hindi po sila iniimbestigahan. They are witnesses. They are Exactly. witnesses. So that's why when I said you establish their identity, then it's downstairs. The serial numbers are with Attorney Baligon. Once it's established, you call the others. The 40 names, including the affidavit, including Sandro Marcos and Bongbong Marcos and Yusek Jojo Cadiz of the OJ. Yan, mga critical yan. Kung sasabihin nyo ngayon papatawag nyo, 100% I agree with you. Tulong-tulong tayo. Yeah, ba? Tamo, itatanggipin. Hindi daw sila iniimbestigan because of a crime dahil sila ay witnesses. Pero kung tratuhin nyo sila, ha? Sinisiraan na sa media, gusto nyo pa hiwa-hiwalay na parang wala silang karapatan na sabihin na no? Diba? Anong klaseng investigasyon yan? Next po. Eto pag-usapan natin itong impeachment ni BP Sara. Nako, siya naman ang ginigisa. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Yon, kasi ganito yan. Gustong pabuksan itong bank accounts ni BP Sara. In connection with the impeachment. Sabi ni BP Sara, wala kayong ebidensya. Diba? So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment? Pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or, kaya nga sabi ko, pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Ito mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Ito mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi na nga masolusyonan tong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Di ba? Hindi. Ang gusto kasi nilang mangyari, parang
self-incrimination. Yung ebidensya nila galing sa akin. Dapat sa akin tanga ba kayo? Kayong nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara na tama naman at alam naman ng mga abogado yan. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabpina ng financial records ng bise. Yan naman, sabi na natin. Alam na natin si Joke. Game plan. Alam mo yung pagpapabukas ng bank account? Kaninong game plan yan? Trilyanis na trilyanis. Dilaw na dilaw. Kain suka na kain suka. Di ba? Alam na natin yung tugtugin na yan eh. Pero in short, wala talaga silang matibay na ebidensya sa Duterte. Alam mo kung anong style dito? Huwag na tayo maglokohan. This is just harassment. Ang punto dito, babuyin si Sara. Yan lang yun. Gisahin. Patagalin. Banatan. Alam nila, malaki chance na hindi naman mananalo tong impeachment pagdating sa Senado. Malaki chance, okay? Hindi ko sinasabing hindi mananalo yung impeachment sa Senado, pero malaki chance. Pero ang totoong laban ng impeachment, gisahin dyan. Para bumaho si Sara, para pagdating, baka akala nila, matatalo na nila si Sara. And si Sara is the person to beat sa presidency sa 2028. Alam nyo, kahit pabahuin nyo ng pabahuin si Sara, hindi nyo matatalo. Alam nyo kung bakit? Kumakapit kayo sa sobrang baho. Naiintindihan nyo? Kayong dilawan, sabihin na nating mapabaho nyo si Sara ng todo. Pero kita ng taong bayan, kumakapit kayo sa sobrang baho. So yan, sira ang credibility nyo dyan. So, in short, si Sara pa rin ang mananalo. Coach Oli, ang importante bumaho si Sara para si Lenny tumaas. Malakas pa si Hindi. Maniwala kayo. Unless mapatay si Sara ang magiging presidente sa 2028. Except kung si Garcia nakaupo. Walang imposible kay Garcia. At Garcia, pati ikaw, tumanggap ng maleta, di umano. May video po. Sinabi po yan ng mga Marines. 2 beses kang tumanggap ng maleta. Una, 2 maleta tinanggap mo before the election. Parang down payment, ha? After the election, tumanggap ka ulit ng 2 maleta. Medium size. Galing, no? Di umano, sabi ng mga Marines. So, ang pagkakatalo ni BP, kung patayin lang siya o mag-magic si Garcia. Para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, as a dating House Speaker. Alam mo kung bakit harassment to? Una, ako naniniwala. Ibintang nyo na lahat sa Duterte. Wag lang corruption at saka drug addiction. Sasabit kayong talaga dyan. Yes, meron silang mga mali kasi hindi naman perpekto. Wala naman perpekto. Diyos lang ang perpekto. So, marami tayong pagkakamali sa buhay. Pero to, hindi sasabit sa korupsyon o sa drugs ang Duterte. Yan itaga nyo sa bato. So, pero for discussion purposes, halimbawa, si Sara, corrupt nga. Sa tingin mo, itatago niya sa bangko? Huwag nga tayong maglokohan. Alam nyo yung mga politiko.
Offshore yan. Ilalabas yan. Kaya kita mo si Bongbong, biyahe ng biyahe sa ibang bansa. Malaki chance nun, doon binideposito. Huwag nga tayong maglokohan. Pangalawa, ito, ilalagay yan sa gold. Ilalagay yung pera sa ginto. Di ba? Kaya kita mo, pinagbebenta yung gold reserve natin. Hello? Hindi natin alam kung nakanino na yung ginto natin, ibinenta raw. Hello? Pangatlo, pwedeng ipasa yan sa real estate. Ipangalan lang kung kanino. Oh. Ganyan nangyayari, di ba? Nagsibilihan sa Forbes Park. Yung mga animal, yung mga magnanakaw, hindi ko man nilalahat ha. Pero marami ngayon, batch ngayon, nakabili ng bahay dyan sa Forbes. Papangalan ba nila sa sarili nila yan? Ano sila? Kayo naman. Kaya, alam nyo kung anong bakit ginagawa nila to? Purely harassment. Yan yung sinasabi ko. Para pabahuin lang si Sara. Bilang tugon sa bise, Itong bakla, ipinaliwanag ni itong bakla Jokno nito. na malinaw Itong ano na to? Itong matandang to. Hindi ko iniinsulto dahil matanda. Matanda na rin ako. Hindi ako bakla. sa kanyang mosyon na layo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Sakto, di ba? Pumasa yan sa sufficiency in substance. So, ibig sabihin, may ebidensya kayo. Yun ang punto ni Sara. Bakit sa akin nyo kukunin yung ebidensya? In short, wala kayong ebidensya. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagamit na standards sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree to that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. On step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, totoo yung sinasabi ni Sara, no? So, aalisin sa preso, tapos dadalin sa kustodiya ng congressman. So, ano yan? Bibigyan nyo ng aircon? Bibigyan nyo ng VIP treatment? Pakakainin nyo na masasarap na pagkain? Para ano? Pati yung pagpatay kay Rizal, kasalanan ng Duterte? Siyempre, ikaw ba naman? Di ba? Nasa preso ka. Matindi pa kaso niyan. Kidnapper. Alleged kidnapper. Tapos bibigyan yung VIP treatment. Baka mamaya pakawalan pa yan dyan. Pababalikin na lang pagka may hearing. Mamaya mangidnap yan. Mamaya pumatay pa ng tao yan. Hindi maganda yung mga naiisip nyo dyan. Next po tayo. Ito, tingnan natin
ah, si Marcos, ito si Bongbong Marcos, at isang bayarang vlogger. Sinabi niya nung Sona speech niya, mahiya naman kayo. So, ang dami niya napaniwala doon. So, ang taas ng expectations. Tapos, as time went by, nakikita nyo na parang lukewarm na siya yung administrasyon na eh. Kapansin-pansin umano ang paglamig ng administrasyon sa investigasyon sa flood control projects ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion. Mula sa pagiging masigasig nito sa paghahabol ng mga sangkot sa anomalya, kung titignan ngayon, hindi lubusang natupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na may makukulong na malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. So, sabi Ayan, dito muna tayo. Bigyan natin komentaryo. Alam nyo, di ba mainit siya ang yabang pa ni Bongbong Marcos? Sinabi niya, ay, mahiya naman kayo. Nagmalaki pa siya. May makukulong. Pagkatapos nun, naging malamya na siya. Naging lukewarm. Naging maligamgam na siya dito sa investigasyon. Sa katunayan, pinasaran niya na yung ICI. Tapos yung Blue Ribbon, wala na. Ayaw na mag-imbestiga. Gusto na lang magpirmahan ng committee report. So in short, gusto nang tapusin. Naging maligamgam si Bongbong Marcos. Alam niyo po, na ihahambing ko si Bongbong Marcos sa isang bayarang vlogger. Tandaan niyo po, yan ang style ng bayarang vlogger. Yung atak ng atak. Pak, 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 pak. Mahiya naman kayo. Nagmumura pa yan. Bubula ang bibig. Tapos biglang tatahimik. Ganyan si Bongbong Marcos. Ha? Mag-vlog ka na kaya, Bongbong Marcos. Hindi ka parang presidente, para kang bayarang vlogger eh. Ganyan-ganyan ang bayarang vlogger. Walang consistency. Parang nawawalan ng gasolina sa gitna. Ako, ang dami na naming kasamang ganyan. Galit na galit kay Bongbong. Ngayon, nandoon sa panig ni Bongbong. Galit na galit kay Romualdez. Ayan, maraming nagsilipat kay Romualdez. Pero, dahil sa baho ng pangalan ni Romualdez, to watch out. Hindi nila aaminin, pabor sila kay Romualdez. Ano mo style nila? Tatahimik. Kaya alam mo, nasa kampo ni Romualdez. Isa pang senyales na nasa kampo ni Romualdez, para sa kaalaman nyo lang. Binabanatan si Bongbong. Pero pagdating kay Romualdez, tahimik. Malalaman nyo. Oh, may kakilala kayong vlogger, sabihin nyo dyan sa ilalim. Sa comment section. Ganyan ang style ni Bongbong Marcos. Parang bayarang vlogger. So, sabihin natin tapos na yung kanyang trabaho. So, I think pwede nang i-evaluate. Pumasok ba yung kanyang ginawa doon sa standards, sinasaan naman po ng mga Pilipino. Tingin ko, yung kanyang performance pagdating sa investigation fell short of his promises. Gaya ng December 15 daw, may makukulong. Tapos wala daw sacred cow. Dahil dito, hindi maiiwasang isipin ng publiko na may pinagtatakpan ng administrasyon sa investigasyon. Kasi, disappointing, kasi clearly may mga pinreflectahan sila mga kasamahan nila. Mga political leaders na nabanggit nung una pa man, pero hindi naman naisama sa mga papailan daw ng kaso. Ayun. Sa madaling salita, ang ganda no sinabi dito, may makukulong. Wala daw sacred cows. Tapos, wala namang nakulong. Tapos yung mga kaibigan niya, mga political leaders na nabanggit, wala din. Hindi naman na-filean ng kaso. Naintindihan? Kaya ito si Bongbong Marcos, wala talagang hindi reliable. Inconsistent kasi.
No, yan pa naman sa isang tao ang very important. Di ba kung kayo magnenegosyo or meron kayong gustong katrabaho, you want a reliable person. Si kay Bongbong wala. May pamahiya-hiya kayo, no sacred cows. Ano, asa na na? Asa na, puntang ano natin. Di ba? Hinarang na ni Boying, hinarang na ni Lacson, hinarang na ni Soto, wala na naimbestigahan sa ICI, wala na, tapos na. Ang lakas po, malakas po ang trolls ng ng gobyerno ngayon. Eh siguro alam nyo naman. O eto pa. Eto pa. Yung media. Oh. May nabanggit sa amin. Oh. Lalabas din yun sa interview. Pati media. Nabibigyan. Walaan nyo. Malaki to, malaking media. Kayo, alagay nyo sino. Sino yung bayarang media? Nakatanggap din ng maleta. Ito pag-usapan natin dahil exciting po ito. Inamin na. Totoo yung sinasabi netong 18 Brave Marines. Tawagin na lang natin 18K para mabilis ha. Itong 18K inamin ng Malacanang na totoo yung sinasabing na-deliver. May totoong maletang tinideliver. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalata nyo ba? It's coming. Kasi, eto yan. Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte. Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo ha. Oo. Pero pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldico ang nagbibigay ng maleta, di ba? Ala ka naman bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na nga yun, ibang mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. So, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Di ba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So, kailangan mong bigyan ng credit ngayon tong mga 18 Marines. Kasi ginigiba nila tong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tamang-tama? Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaluslos, kay Romualdez. Tama o tamang-tama? Diba? Ngayon na sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. Di imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez.
At saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Di ba? Ako, positive ako dyan na negative ang Duterte dyan. Nagigets nyo? Baka yung tao sa ilalim, we don't know. Hindi ko sinasabing totoo. Di ba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Di ba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Eh di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh. All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung mga Marines pero hindi sila iimbestigahan mo. Iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me. Kakabanan, dito muna tayo. Okay, so ang palusot niya, ito daw mga Marines, hindi reliable pagdating sa timeline. Ang lusot niya, dati. O di imbestigahan mo si Velasco kung gusto ninyo. Diba? Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos saka si Romualdez. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa So dito tayo, papasokin muna natin dito. Yung intel daw niya, sinasabi na nung panahon pa ni Velasco yon, no? Hindi ka yung intel nito si Boying intelligence kaya talaga o stupidity? Hindi ko alam, parang kung saan-saan nila pinupulot yung mga intel nila eh. Di ba? Parang sayang ang bayad ng taong bayan. Pero etong sinasabi niya na patungkol dito kay Defensor na nilapitan na daw siya ng congressman. Tapos, ipinapasa niya pa. Ang tawag ko dito sa ganitong style, lagi niyong tatandaan, paduda style. Hindi niya dediretsuhin. Pero pipitikin niya sa media. Mahilig si Boying sa ganyan, yung mga paduda style. Pipitikin niya sa media para yung tao mag-iisip, ay oo, kinausap nga ng congressman si Defensor. Gusto niyo tanungin niyo sa kanya. Ang daming kumakausap. Dating congressman yan. Hindi natural, maraming kumakausap sa kanya. Diba? Ngayon, kung ang usapin dito, si Defensor daw ang parang naging instrumento nito. Alam mo, hindi na issue kung sinong instrumento niyan. Malay mo, ako instrumento niyan. Di ba? Di ba? Malay mo. Ako nagdikit-dikit dito sa mga Marines. And so what? Kung ang instrumento niyan,
si Defensor. Kung ang instrumento niyan, si Baligod. Kung ang instrumento niyan, si Topacio. Kung ang instrumento niyan, si Lapu-Lapu. Wala na tayong pakialam doon. Ang imbestigahan mo, hindi yung instrumento. Ang imbestigahan mo, yung maletang nawawala. Yung laman ng maleta. Meron pa akong narinig. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Basta read between the lines na lang. Yung maletang binibigay na Rimowa daw, peke. Peke. 999. Medium size, 999. Baka mamaya buy one, take one pa yung animal na yun. Kasi may Pero grabe laman ng pera, ha? Hindi ko na maalala kung nasa 40, 50, 60 o 80 million bawat maleta. Malupit. Huwag nga tayo magkaano-ano dyan, Boying. Ha? Meron din ako nadinig kay Boying. Mamaya sasabihin natin. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Bakit galit ka? Ba't galit ka? Hindi, bakit gusto mong patawag? Ha? Bakit gusto mong patawag tapos isa-isa? Ano ba yan? I-date mo ba sila? Bakit hindi kailangan? Ito nga na, itanong ko sa isang abogado, ha? Magaling tong abogado. Kailangan ba ang affidavit? Pag may sinabmit na reklamo o na notaryo, kailangan hiwa-hiwalay? First time ba mangyayari ito? Hindi naman tao. Madalas naman daw mangyari. Tinanong ko, bakit hingi ng hingi ito si Boying? Di ba? Kasi, ang gusto mangyari nito si Boying, sabi sa akin, gusto niya na merong magkamaling sumagot, na iba dun sa affidavit, di ba? Yung chances ng error. Pero alam mo, kahit balibaligtarin mo yan, totoo ang sasabihin yan. Gustong gisahin isa-isa. Sa madaling salita, ang talagang gigisahin, yung nagrereklamo. Hindi yung maleta. Yan ang motibo nito. Alam mo, may napagtanungan ako, ha? Ito naman reliable person. Okay? Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Napagtanungan ko, si Boying ba nabigyan ng maleta? Sige, sagot nyo kung ano. Sige, sa tingin nyo, nabigyan ba to ng maleta? Alam nyo ang sagot sa akin? Eto. Hindi niya na kailangan mabigyan ng maleta. Bakit naman? Sobrang yaman ba yan? Nako! Alam mo doon? Doon sa ganon? Nako, binenta yung ganon? Ganon? Nagkaganunan? Ganon. Dapat nga siya pa magbigay ng maleta. Oy, katapang style. Sabi ko, totoo ba yan? Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ng isang Remulla yan, sabi ko. Malinis ang budhi ng mga Remulla. May sagot sa akin. Bahala ka, tatanong-tanong ka, hindi ka maniniwala. Nadali na. Ba't pa ako nagtanong? Kasi sabi ko, malinis yung Remulla. Oo. Wala yan tungkol doon sa yung malaking Wala. Malabo. So, ewan ko kayo, naniniwala kayo doon sa pinagtanungan ko. Hindi ako naniniwala. Kaya yung reliable person na yun, hindi na reliable.
Ayos na. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Naks. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Bugok din. Bugok din kayo, ICI. Ha? Wala kayong tindig. Wala kayong stand. Wala kayong backbone. Biglang sinara yung ICI. No? Oo. So, alam nyo kung anong play niyan. Anong naratibong gagawin niyan. So, sinarado na yung ICI. So, ibig sabihin, mayroon na silang conclusion. So, inimbestigahan nila si Tambaluslos, inimbestigahan nila si Sandro Marcos, tapos, sasabihin, negative. Wala silang kinalaman dyan sa ghost projects. Kaya sinara. Oh. Para kontrahin yung sinasabi ng Marines. Di ba? Ang galing ng timing ng animal, no? Eh, yung investigasyon naman nila, closed door. Ito nga inimbestigahan yung NBI, ang daming sinabi ni Boying. Na inimbestigahan yung 18 Marines, ang daming sinasabi. Nung inimbestigahan yung magtsuhin, wala man lang imik tong ICI. Executive session, animal kayo dyan. Ha? Animal. Pambihira talaga. Matindi talaga tong galawan nyo dyan, no? Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Ayun, tapos. So, saan ang binigay na nila kay Boying? O, di dapat, binigyan mo rin ng kopya si BP Sara. O, eto, kopya mo, ha? Boying. Eto rin ang kopya ni BP Sara. Para, pagka iniba ang kwento, may check and balance. Sa bagay, baka doktor naman yung ginawa niyan si ano na yan eh. Para Ito. Isa pa ha, ito po. Meron pang umamin na totoo yung maleta. Pakinggan ninyo. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Yo, teka na. Antindi, no? So, totoong meron deliveries. Inamin niya, totoong meron deliveries. Pero, wag nilang i-exaggerate. Diba? Kasi lalong gugulo ang investigasyon. Eh, ikaw ang magulo eh. Animal ka, ayaw mong imbestigahan. Diba? Ngayon, sinabi, diba? Ito eh. Inamin mo na totoong may deliveries. Wag lang i-exaggerate. Ako, magtatanong ulit ako. AI ba to, Lacson? Diba? Kung AI to, eh, wala tayong pag-uusapan. Anyway, si Boying inamin na totoo yung maleta. Pero, lumalabas dito, inaamin mo na may deliveries ng maleta. So, in short, inamin mo, totoo yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Eh, sasabihin na naman ni Auntie Claire dyan, nakakalungkot po, nakakalungkot. Laging ganun yung si Auntie Claire, di ba? Nakakalungkot po. Buti pa ang presidente nagtatrabaho, samantalang ang BP Sara hindi nagtatrabaho, nalulungkot. Nakakalungkot po. Ay malulungkot talaga sa sinasabi mo yung Lacson. Bakit inamin mo may deliveries? Wag lang ni-exaggerate. So, kung sa tingin mo nag-exaggerate etong 18K, di mas lalo mong ipatawag din sila para pitikin ang itlog. Pero Lacson, nakita ko na yung 18K. Pogi. Malalaki katawan.
Baka ano nun, malaki din ang ano nun, ha? Ang puso. Malaki ang puso. Hindi mga pogi, talagang alam mo naman ang Marines, Oo, 'di ba? Alam mo ang balita ko sa Marines, hindi katulad ni Trillanes na traidor. Oo, may natanong akong gano'n, Baka may mag-traidor sa inyo. Baka gayahin si Trillanes na trinaydor yung Magdalo. Wala na pala yung Magdalo. Di umano, baka magalit si Trillanes. Pero sinabi sa akin, Oo, sinabi sa akin. Wala na daw yung Magdalo. Nag-traidor daw sa Magdalo yung si Trillanes. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, baka may mag-Trillanes din diyan sa 18K. Tinanong ko sila. Alam mo, sagot sa akin, hindi po gawain ng Marines yan. Sabi ko, salute sa inyo mga Marines. Talagang atatapang kayo. Di ba? Alam mo, natanong ko pa nga sila Nung nag-deliver kayo kay Sandro, kasi mga deliveries nila doon sa Ilocos Norte, isang beses, 2 o 3 beses. Basta may mga, hindi ko na maalala eksakto, pero may deliveries na si Sandro mismo ang tumanggap. Sabi ko, may proof ba kayo dyan? May picture ba? Meron daw. Tapos ka, Sandro. May picture sa'yo, Sandro Marcos. Sandro Marcos, tinanggap ang maleta. Naku, delikado. Delikado to. Baka nakatap na tayo dito. Ano pa? Si De Lima. Ang linis-linis, di ba? Simba ng simba. Kasama pa si Pader. Capital P-A-D-E-R. Pader. Na-adik. Na dating adik. Kasama niya pa yun. Ewan ko kung ginawa niyang hindi ko na alam kung ginawa niyang driver. Kung ginawa niya ng driver si Pader, hindi ko alam. Pero tinanong ko rin yung mga Marines, wala bang inoperan sa inyo na maging driver ni De Lima? Pero confirm daw. Lagi raw tumatanggap ng envelope yan. Si De Lima. Tapos itatanggi niyan. So, sus! Ikaw, De Lima. Yun ang sabi nung 18K So, tumatanggap ka ng maleta na galing kay Saldico. Kaya pala kinakain mo yung sinuka mong si Bongbong Marcos. Gusto mong kainin si Marcos, hindi po yun chismis. Ilalabas ko video nun. Sinabi nung mga Marines yun. Hindi umano. Hindi yung kinain si Marcos, Hindi yun. Kinain yung suka ni Marcos. So, alam mo, napupunta na tayo doon Seriously, balikan natin. Napupunta na tayo doon sa issue. Napapaamin na kayo na totoo yung deliveries, totoo yung maleta. Di mas lalo nyo dapat imbestigahan sa Blue Ribbon. Sana naman magkaroon ka ng silbi. Lacson, huwag kang takbo ng takbo. Alam nyo po, sa mga kababayan natin, ito po masasabi ko. The more nyong ganyanin ang taong bayan, the more silang nagagalit. Kasi, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Dalawa lang yan Kayo ang tanga or ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Pero, hindi kayo tanga Kumikita nga kayo So, sa madaling salita, ginagawa nyong tanga ang taong bayan. Kaya lalong nagagalit. Yang style ni Boying na ganyan, imbis na imbestigahan, pinasa sa NBI. Tapos pagkatapos ng pinasa sa NBI, animal, paiimbestigahan din niya. Ang gago, di ba? Talagang ginagago na tayo na itong mga to.
Ba't mo ba pinasa sa NBI? Iimbestigahan mo rin pala. Ito naman si Lacson, takbo ng takbo. Tago ng tago. Ang daming sinasabi. Pati yung pogi, nadamay. Pambihira, oh. Talagang hindi maalis sa puso ni Lacson yung pogi. Hanggang sa sagutan nila ni Marcoleta, naipasok yung pogi, animal. Imbis na imbestigahan, akala nyo, hindi nagagalit ang taong bayan? Talagang ginagalit nyo taong bayan. Isipin ninyo. Ganito problema sa bansa. Klase ng investigasyon mo, klase ng investigasyon ng NBI, klase ng investigasyon ng Ombudsman, klase ng investigasyon ng Senate President, klase ng investigasyon ng ICI. Ganyan ang resulta nyo. Walang nangyayari. Pambihira kayo. Oh, pasadahan natin to ha. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. For sure. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay ni Coach Oli. Pero sana po, wag naman pong yung kakalimutan. Napaka-importante po sa atin yan. Konting lambing. I-like nyo po itong video na ito. At sana patuloy kayo sumubaybay. Mapanood nyo itong vlog ko. Simula't simula hanggang matapos. So, and again, also, dagdag na lambing. Wag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na Coach Oli News. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit. God bless everyone.